Sa pagdiriwang ng aking kaarawan, bumulong ang aking biyenan sa tainga ng aking asawa at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Bago pa man ako makakilos, sa susunod na sandali, ang kanyang sampal ay nagpabagsak sa akin sa sahig. Tulala akong nakahiga doon habang siya ay tumalikod upang umalis, hanggang sa napalitan ito ng mabagal kong pagtawa. Natigilan siya, nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ang email ay kumikinang sa aking screen na parang isang pag-amin. Ang pagbabahagi ng Harrington Trust ay nangangailangan ng patuloy na katayuan sa pagiging mag-asawa ng hindi bababa sa 20 taon na walang anumang hiwalayang isinampa. Nanginginig ang aking kamay habang ipinapadala ko ito sa aking naka-encrypt na server. Ang huling piraso ay bumagay sa lugar. Sa likuran ko, ang kulay abong bukang liwayway ng Boston ay sumilip sa mga designer na kurtina. Si James ay iginiit ang mga kurtina na mas mahal pa kaysa sa aking unang kotse. Isinara ko ng malakas ang aking laptop nang bumukas ang pinto ng banyo. Bumulwak ang singaw habang lumabas si James, nakabalot ng tuwalya ang kanyang baywang. Ang kanyang katawan ay kahanga-hanga pa rin sa edad na 37. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay mayroon ng tumatamis na walang lamang tingin na aking idinudokumento sa loob ng ilang buwan. "Maligayang kaarawan, Elise," sabi niya. Ang mga salita ay tila pinaghandaan at walang damdamin. Yumuko siya upang halikan ang aking pisngi. Ang kanyang mga labi ay malamig sa kabila ng mainit na shower. "Ina ko ay nasasabik ngayong gabi. Sigurado akong siya ay," naisip ko, ngunit sumagot ako ng may pinaghandaang init. Napakabuti ni Victoria na siya ang nag-ayos ng lahat. Ang aking boses, ang tinig na pinakintab ko sa mga korte upang manghikayat ng mga hurado, ay hindi nagpakita ng yelo na nabubuo sa loob ng aking dibdib. "Ano ang ginagawa mo?" tanong niya, sumusulyap sa aking nakasarang laptop. "Nire-review ko lang ang mga dokumento ng Westbrook merger," pagsisinungaling ko ng maayos. Kahit ang mga may kaarawan ay walang araw na pahinga sa Caldwell at Pierce. Tumango siya, tinanggap ito ng walang pagdududa. Noong una kaming nagkakilala, 6 na taon na ang nakalilipas, tinutokso niya ako tungkol sa aking pagiging workaholic. Baka sinubukan niyang hikayatin akong bumalik sa kama. Wala na ang James na iyon, napalitan ng makintab na automaton na ito na tumutugon sa mga senyales ng kanyang pamilya na parang isang sinanay na hayop. Habang nagbibiro siya para sa kanyang araw sa family office, umatras ako sa aking walk-in closet, ang tanging lugar sa aming Beacon Hill brownstone na walang kamera. Nag-install si Victoria ng surveillance system noong nakaraang taon noong renovation namin, isang maalalahaning hakbang sa seguridad para sa kanyang minamahal na anak at manugang. Ako lamang ang nakakaalam tungkol sa maliliit na device na natuklasan ko noong methodical search ko 3 buwan na ang nakalilipas. Ako lamang ang nakakaalam na iniwan ko silang gumagana, ngunit pinapakain ko sila ng loop ng mga regular na aktibidad tuwing kailangan ko ng privacy. Sa loob ng closet, pinindot ko ang aking dulo ng daliri laban sa halos hindi nakikitang tahi sa pader. Bumukas ang isang panel, nagbubunyag ng isang water-resistant case na naglalaman ng mga hard drive, isang backup laptop at 3 burner phone. Ang aking insurance policy, ang aking sandata. Sa loob ng 4 na taon, ako ang perpektong karagdagan sa Harrington Dynasty. Nagtapos ng Harvard Law, isang lumalagong bituin sa pinakaprestihiyosong law firm ng Boston, miyembro ng board ng Charitable Foundation, at tapat na asawa ni James Harrington, ang tagapagmana ng isa sa pinakamatandang yaman sa New England. Minahal kami ng mga society page. Ipinagmalaki ako ni Victoria sa bawat okasyon na parang isang premyadong thoroughbred. Walang nakakapansin na sa likod ng aking maingat na makeup at designer na damit, ako ay bumubuo ng isang kaso na magpapabagsak sa Harrington Empire. Nagsimula ito sa mga hindi pagtutugma na napansin ko habang tinutulungan si James na suriin ang ilang mga dokumento ng negosyo ng pamilya, mga numero na hindi tumutugma, mga subsidiary sa mga bansa na may kaduda-dudang mga batas sa pagbabangko.
Pagkatapos ay dumating ang mga kakaibang pagpupulong na kinabibilangan ni James na may pagbabago sa kanyang pag-uugali. Mas tahimik, hindi gaanong mapagpasya. Ang paraan ng pabulong ni Victoria ng mga bagay sa kanyang tainga sa mga pagtitipon ng pamilya na magbabago sa kanyang kilos. Gumugol ako ng 30 taon sa pagtatanggol sa mga korporasyon laban sa mga aligasyon ng pandaraya. Alam ko kung ano ang hitsura ng financial manipulation. Alam ko rin kung ano ang hitsura ng psychological control. Nang araw na natagpuan ko si James na nakatitig na parang wala ng buhay sa isang video na ipinadala ng kanyang pinsan, si William, ay ang araw na sinimulan ko ang aking lihim na imbestigasyon ng masigasig. Nang gabing iyon, binili ko ang unang burner phone mula sa aking nakatagong pera. Kinuha ko ang isang micro SD card at ipinasok ito sa aking secure na telepono. Ang mga naka-encrypt na file ay naglalaman ng lahat. Mga paglilipat ng bangko sa mga offshore account, mga recording ng mga pagpupulong ng pamilya kung saan sila ay hayagang nagsasalita tungkol sa pagkondisyon ng ilang mga tugon kay James, ebidensya ng market manipulation at mga suhol sa mga opisyal ng federal. Ang aking mga daliri ay nag-scroll sa pinakabagong file. Isang larawan na kinuha kahapon ni Thomas Whitley, ang dating therapist ni James, na nakikipagpulong kay Victoria sa kanyang bahay sa Back Bay. Ang parehong tao na binanggit sa mga dokumento bilang behavioral consultant at binabayaran ng $30,000 buwan-buwan mula sa isang Harrington Shell Company. Tiningnan ko ang aking relo, 7:15 ng umaga. Halos oras na upang maging Elise Harrington muli. Ibinabalik ko ang lahat, isinara ang kompartimento at pinili ang isang konserbatibong St. John suit para sa korte ngayong umaga. Ang Prescott hearing ay matatapos ng tanghali na magbibigay sa akin ng oras upang magbihis para sa aking pagdiriwang ng kaarawan sa paboritong Harborside restaurant ni Victoria. Habang naglalagay ako ng makeup, nagsasanay ako ng aking mga ekspresyon sa salamin. Delighted surprise, gracious appreciation, devoted affection. Ang parehong mga ekspresyon na suot ko sa loob ng maraming taon habang nagtitipon ng ebidensya laban sa mga taong nagpapabago sa aking asawa at bumuo ng isang kriminal na negosyo sa likod ng isang pilantropikong fasad. Lumitaw si James sa pasukan, walang kapintasan ng damit sa isang custom na suit, ang buhok ay perpektong nakaayos. Kung makikita ko siya ng ganito noon, babilis ang pulso ko. Ngayon, iniisa-isa ko ang mga pagbabago sa kanya. Ang bahagyang paliit na mga pupil, ang microscopic delay bago ang mga emosyonal na tugon, ang bagong tensyon sa kanyang panga. "Maganda ka tingnan," sabi niya ng mekanikal. "Salamat, darling." Tumayo ako at inayos ang kanyang halos perpektong kurbata, sinusuri ang kanyang mga mata para sa anumang kislap ng lalaking pinakasalan ko. "Wala. Magkikita tayo mamayang gabi. Huwag mong hayaan ang iyong ina na lumabis sa mga sorpresa." Hindi umabot ang kanyang ngiti sa kanyang mga mata. Gusto lang niya na perpekto ang lahat para sa iyo. Perpekto. Paboritong salita ng mga Harrington. Ang kanilang perpektong pamilya, perpektong negosyo, perpektong kontrol. Habang kinukuha ko ang aking briefcase at mga materyales sa korte, nag-buzz ang aking telepono sa isang text mula kay Victoria. "Nasa bughaw na Valentino ka ba ngayong gabi? Gusto ka ni James sa kulay na yon. Isa pang utos na nakabalat kayo bilang payo ng isang ina." Nag-text ako ng pasasalamat na tugon, pagkatapos ay pinili ang Crimson Dior na itinatabi ko para sa isang espesyal na okasyon. Ang maliliit na paghihimagsik ay nagpapanatili sa akin ng katinuan habang binubuo ko ang aking kaso. Sa Uber patungo sa korte, binago ko ang aking aktwal na trabaho sa korte na naghihiwalay tulad ng natutunan ko. Sa araw, ako pa rin si Elise Harrington, Corporate Defense Attorney. Ang aking mga kliyente ay umaasa sa akin at nakakagulat. Ang mga kasanayan na nagpapatunayan sa akin sa kanilang pagtatanggol ay nagpatunay sa akin na mapaminsala sa pagbuo ng aking kaso laban sa mga Harrington. Sa mga hakbang ng korte, sinuri ko ang aking secure messaging app. Kinumpirma ng aking contact sa SEC ang pagtanggap ng aking pinakabagong katalinuhan. "Nagpapatuloy kami," isinulat niya. "Susunod na linggo."
Kailangan mo pa ba ng anuman mula sa iyong source? Ngumiti ako habang nagtatype ako ng isang huling piraso na darating ngayong gabi. Hindi alam ni Victoria na ang kanyang detalyadong birthday trap para sa akin ay magiging pagbubunyag ng mga Harrington. Ngayong gabi, napapaligiran ng mga elite ng Boston at pinakamalapit na mga kaalyado ng pamilya, lahat ay magbabago. Itinago ko ang aking telepono at umakyat sa mga hakbang ng korte. Ang aking ekspresyon ay mahinahon, ang aking postura ay tiwala. Sa loob, binibilang ko ang mga oras. Ang perpektong fasad ay malapit nang mabasag at naroon ako, camera phone sa kamay, upang makuha ang bawat nakakahiya na sandali. Ang Hestia Gardens ay kumikinang na parang mirage sa gilid ng Boston Harbor. Ang arkitektura nitong salamin at bakal ay sumasalamin sa paglubog ng araw sa mga kulay ng ginto at crimson. Akma, naisip ko, para sa kung ano ang nangangako na maging isang pagdurugong nakabalat kayo bilang isang pagdiriwang. Ang restaurant ay may 3 buwan na waiting list, ngunit ang pangalang Harrington ay nakakuha hindi lamang ng reserbasyon kundi ng buong rooftop terrace. Mrs. Harrington, ang matriarch ay halos yumuko habang dumating ang aming town car. Nagtanong na po si Mrs. Victoria. Sigurado akong siya, bulong ko. Tinanggap ang mekanikal na braso ni James. Tahimik siya noong aming biyahe. Sinusuri ang kanyang relo bawat ilang minuto na parang sinusukat ang kanyang pagganap. Ang elevator ay maayos na umakyat sa rooftop at ginamit ko ang mga sandaling iyon upang ituon ang aking sarili. Ang aking Crimson Dior ay yumakap sa aking katawan na parang baluti. Ang kulay ay isang tahimik na deklarasyon ng digmaan laban sa direktiba ni Victoria sa Blue Valentino. Hindi napansin ni James ang aking pagsuway, isa pang senyales ng kanyang pagka-detach. Ang mga pinto ay bumukas sa isang maingat na nakaayos na tablo. Ang mga chandelier na kristal na nakasabit mula sa mga invisible wire ay lumikha ng ilusyon ng mga bituin na lumulutang sa ibabaw ng harbor view. Ang mga puting orchid, ang pirma ni Victoria, ay pinalamutian ang bawat ibabaw. At nakaposisyon ng strategiko sa buong espasyo ay humigit kumulang 50 mga bisita. Lahat ay nakangiti sa pinaghandaang init ng mga mandarambong. Maligayang kaarawan, ang pagbati ng kolektor ay dumaloy sa akin kasing artipisyal ng pabango ng mga orchid. Si Victoria ay lumakad pasulong, nakamamanghang sa midnight blue Chanel. Ang kanyang pilak na bob ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Sa edad na 62, nanatiling kapansin-pansin siya. Ang grande dame ng Boston Society na ang kalupitan ay nahigitan lamang ng kanyang husay sa pagtatago nito. Darling Elise, niyakap niya ako, ang kanyang pabangong Aires ay bumabalot sa akin na parang chloroform. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa aking pisngi habang bumubulong siya. Ang asul sana ay mas bumagay kay James para sa mga litrato. Naisipan kong sorpresahin ang lahat, sagot ko. Itinutugma ang kanyang bakal na init. Kahit sa aking kaarawan. Kumislap ang kanyang mga mata, ang unang tunay na tugon na nakita ko mula sa kanya sa loob ng maraming buwan. Mabilis siyang nakabawi, hinawakan ang aking braso upang iparada ako sa aking pagdiriwang. Nandito ang lahat ng mahalaga, inanunsyo niya. Inilalapit ako sa mga elite ng Boston, ang police commissioner, 2 state senator, 1 federal judge, 3 university president. Inisa-isa ko ang bawat mukha, sinusuri ang mga ito laban sa aking mga file ng mga koneksyon ng Harrington. Wala isa man sa aking mga kasosyo sa batas ang naroon, wala ang aking pinakamalapit na kaibigan mula sa Harvard, wala ang aking mentor mula sa aking unang firm. Ang guest list ay nalinis ng sinumang may tunay na koneksyon sa akin, sinumang mapapansin kung may mangyari sa tunay na Elise. Champagne? Birthday girl? Si William Harrington, ang pinsan ni James at ang legal fixer ng pamilya, ay lumitaw sa aking siko na may 2 flute. Salamat, Will. Tinanggap ko, hindi umiinom. Nakakatuwang makita ka rito. Hindi ko palalampasin, sagot niya. Ang kanyang Harvard-educated na drawl ay manipis sa isang bagay na kagyat. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa pasukan kung saan napansin ko ang isang lalaking may pilak na buhok na nakasuot ng walang kapintasan na charcoal suit na inilalabas.
Paumanhin. Isang sandali. Pinanood ko si Will na humarang sa bagong dating, si Thomas Whitley, ang therapist ng pagkabata, na ang mga kasanayan ay lumilitaw na lumalampas sa kumbensyonal na paggamot. Ang lalaki na tumatanggap ng buwanang bayad na inuri bilang behavioral maintenance sa mga pribadong ledger ng Harrington. Ang isang server na may mga canapes ay nagbigay ng perpektong takip upang lumapit sa kanilang pag-uusap. Kailangang pabilisin ang timeline, sabi ni Will, ang kanyang likod ay nakaharap sa partido. Hindi na mapapalawig ng mga trustee. Nagdudulot ng panganib ang protocol ng instability, sagot ni Whitley. Ang kanyang clinical tone ay hindi mapagkakamalian kahit sa mahinang pag-uusap. Ang conditioning ay nangangailangan. Wala na tayong ganoong luho. Babasagin natin ang mga obligasyong kontrata. Malinaw ang mga ito. Kung hindi siya ganap na kontrolado sa petsa ng pagbabahagi, napansin nila ang aking kalapitan at lumipat ng maayos sa mga pagbati. Ang pakikipagkamay ni Whitley ay mabilis. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ako ng may clinical detachment. Mrs. Harrington, maligayang kaarawan, sabi niya. Napakaganda mong tingnan. Salamat, Dr. Whitley. Nabanggit ni James na baka dumalo ka. Pagsisinungaling ko. Gaano na ang nakalipas, 15 taon mula noong nagtrabaho ka sa kanya? Ang kanyang ngiti ay humigpit. Minsan at hindi pa. Ang mga Harrington ay parang pamilya kaysa sa mga kliyente. Napakaswerte para sa lahat, sabi ko, napansin ang bahagyang paglaki ng kanyang mga pupil. Kinakabahan siya, mabuti. Sa susunod na oras, naglibot ako ng maingat, ginagampanan ang aking papel habang inoobserbahan ang dynamics ng silid. Nanatili si Victoria sa epicenter, ang kanyang pagtawa ay teatral, ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusubaybayan ako. Tuwing lumalapit si James sa akin, tumindi ang kanyang atensyon na parang nagmo-monitor ng isang laboratory experiment. Si James mismo ay gumalaw sa partido na parang isang sleepwalker, tumutugon sa mga bisita na may mga programmed pleasantries. 2 beses kong nahuli si Whitley na nanonood ng aming mga interaksyon, gumagawa ng mga banayad na tala sa kanyang telepono. Kamangha-manghang pagtitipon. Puna ni Judge Holloway, isa sa pinakamatagal na kaalyado ng Harrington. Talagang alam ni Victoria kung paano ipagdiwang ang pamilya. Oo, sumang-ayon ako. Bagaman nagulat ako na hindi nakadalo ang aking mga kasosyo sa batas. Eksklusibong guest list, tumawa siya. Medyo tiyak si Victoria sa pagpapanatiling intimate nito. Sa pamamagitan ng intimate, ibig sabihin niya ay kontrolado. Naramdaman ko ang pagtusok ng kahinaan sa likod ng aking leeg. Ang pagdiriwang na ito ay hermetically sealed. Sino man dito ay papanig sa mga Harrington kung may mangyari sa akin. Ang partido ay lumipat sa hapunan. Si Victoria ay nag-o-orchestrate ng seating na may tactical precision. Si James sa aking kanan, siya sa ulo ng mesa. Si Whitley ay direktang nasa tapat ko. Ang kanyang tingin ay clinically assessing sa bawat interaksyon sa pagitan ni James at ko. Tinapik ni Victoria ang kanyang crystal glass. Pinatahimik ang usapan bago tayo kumain. Isang toast sa aking minamahal na manugang. Tumayo siya. Kinokontrol ang silid na may pinaghandaang autoridad. 5 taon na ang nakalilipas, nagdala si James ng isang napakatalino at napakagandang abogado at agad kong nalaman na espesyal siya. Ang kanyang mga mata ay nakatagpo ng aking mainit sa ibabaw, nagyayelo sa ilalim. Si Elise ay naging lahat ng pinahahalagahan ng pamilyang Harrington. Tapat, diskreto at nakatuon sa aming legacy. Ang pulutong ay bumulong ng pag-apruba. Pinapanatili ko ang aking mapagpasalamat na ngiti habang isinasali ng kanyang aktwal na mensahe, pagmamay-ari ka namin. Para kay Elise, itinaas ni Victoria ang kanyang baso. Nawa ang ika-35 na taon na ito ay maging transformative. Ang salita ay nakabitin sa hangin na parang isang pangako o isang banta. Habang inihahain ng mga server ang unang kurso, si Victoria ay lumakad sa likod ng aking upuan, naglalagay ng mga manicured na kamay sa aking mga balikat. Sa mga nakakakita, isang maternal na kilos. Naramdaman ko ang mandarambong na presyon ng kanyang pagkakahawak. Napakagandang gabi,
Bulong niya, ang kanyang tinig ay naririnig lamang sa aking tainga. At pagkatapos ng hapunan, isang napaka-espesyal na anunsyo tungkol sa hinaharap ng pamilya. Ang kanyang mga daliri ay humigpit ng bahagya sa aking balikat bago siya umalis, nag-iwan ng natitirang amoy ng kanyang pabango at ang natatanging impresyon ng isang bitag na malapit ng sumabog. Sumulyap ako kay James, natagpuan ng kanyang mga mata na nakatitig sa kanyang baso ng tubig. Ang mga daliri ay nagtatap ng isang ritmikong pattern na idinokumento ko sa aking mga tala. Isang pag-uugali na palaging sumusunod sa mga pribadong pag-uusap ni Victoria sa kanya. Anuman ang plano nila ngayong gabi ay bumibilis. Ang pagpapakita ng regalo ay darating pagkatapos ng pangunahing kurso, ang piniling sandali ni Victoria para sa anumang anunsyo na kanyang inorchestrate. Hinawakan ko ang manipis na telepono sa aking clutch, kinukumpirma na ito ay handa ng mag-record. Ang mga ahente ng federal na aking kinakasama ay naka-standby, naghihintay sa aking signal. Ang unang kurso ay dumating, mga talaba na nakaayos sa isang perpektong bilog. Ngumiti si Victoria sa akin mula sa ulo ng mesa, itinaas ang kanyang baso sa isa pang tahimik na toast. Ngumiti ako pabalik, itinaas ang aking hindi nagalaw na champagne. Simulan na ang mga laro. Ang mga plato ng pangunahing kurso ay tinanggal, nag-iwan ng isang inaasahang katahimikan. Tumango si Victoria sa mga waitstaff na nagsimulang mag-ayos ng isang detalyadong display ng mga nakabalot na regalo sa isang marmol na mesa na dinala sa gitna ng teras. Lahat bahagi ng palabas. Mga regalo na hinala ko ay kasing walang laman ng mga ngiti sa paligid ko. Bago ang dessert, inanunsyo ni Victoria, kinokontrol ang silid na may pinaghandaang kasanayan. Dapat nating parangalan ng maayos ang ating birthday girl. Ang mga bisita ay nakaayos sa isang perpektong semicircle, mga smartphone na lumalabas sa mga manicured na kamay. Sa mga nakaraang taon, maaaring hindi komportable ako na maging sentro ng atensyon. Ngayon, tinanggap ko ang bawat kamera. Ginabayan ako ni James sa gift table. Ang kanyang kamay ay nakadiin ng mahigpit sa ibabang bahagi ng aking likod. Ang kanyang hawak na dating mainit at nakapagpapatibay, ngayon ay mekanikal, isang praktikal na kilos kaysa sa isang malapit na koneksyon. Simulan mo ito, tagubilin ni Victoria. Binibigyan ako ng isang maliit na kahon na nakabalot sa signature Tiffany Blue. Isang kolektibong bulong ng paghanga ang umalingaw-ngaw sa pulutong. Tinanggap ko ito na may pinaghandaang ngiti, maingat na binuksan ito. Sa loob, nakalagay sa puting satin ay isang platinum bracelet na pinalamutian ng mga diamante. Isang magandang posas. Maganda, sabi ko, itinaas ito para sa kinakailangang mga larawan. Tulong mo ang iyong asawa na isuot ito, utos ni Victoria. Habang ikinakabit niya ito sa aking pulso, naramdaman ko ang bigat nito, isa pang kadena sa kanilang kadena. Nagpatuloy ang pagganap sa ilang pang mga regalo, lahat ay mahal, lahat ay pinili upang palakasin ang aking posisyon bilang isang pag-aari ng Harrington kaysa sa isang individual. Isang designer handbag, isang weekend sa kanilang Martha's Vineyard Estate, isang donasyon sa aking pangalan sa Harrington Foundation. At ngayon, ang tinig ni Victoria ay lubusang lumambot, ang aming espesyal na anunsyo. Lumakad siya pasulong. Ang kanyang paggalaw ay napakatumpak na na-choreograph na ito ay maaaring na-choreograph. Ang amoy ng kanyang pabangong iris ay dumating isang sandali bago siya bumabalot sa akin na parang invisible constrictor. Natahimik ang silid, lahat ng mata ay nakatuon sa aming tablo. Victoria, James, at ako na nakaayos na parang mga figura sa chess. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni James. Ang mga daliri ay bahagyang kumakagat sa mga eksaktong pressure point na idinokumento ko sa aking pananaliksik tungkol sa mga pisikal na trigger. Si Elise ay naging isang kayamanan sa aming pamilya. Nagsimula si Victoria, ang kanyang tinig ay may lasa ng pekeng init. Masunurin, supportive, ang perpektong partner para kay James sa mga kritikal na 5 taon ng kanyang karera. 5 taon. Ang eksaktong tagal na tinukoy sa mga kondisyon ng pagbabahagi ng trust.
Ang mga mata ni Victoria ay kumislap habang siya ay lumapit kay James. Ang kanyang mga labi ay halos dumampi sa kanyang tainga. Pinaandar ko ang recording function sa aking telepono na may discrete na kilos. Tandaan mo ang iyong tungkulin, bulong niya. Bagaman sa tahimik na silid, ang mga salita ay narinig. Protektahan ang sa atin. Pinanood ko itong nangyayari sa slow motion. Ang mga pupil ni James ay lumiit hanggang sa pinakamaliit na punto. Ang kanyang panga ay bahagyang lumaylay bago humigpit sa isang matibay na linya. Ang bahagyang pagtigil sa kanyang kaliwang kamay ay ganap na tumigil. Pagkatapos ay dumating ang mga salita na inihatid sa isang patag na tono na hindi ko pa narinig mula sa kanya, "Niloko mo kami." Ang silid ay huminga ng sama-sama. Lumayo si Victoria, kasiyahan na kumikislap sa kanyang mga mata habang pinapanood niya ang kanyang nilikha na gumanap. "Ano ang ibig mong sabihin, James?" Tanong ko. Ang aking tinig ay matatag sa kabila ng electric anticipation na dumadaloy sa akin. "Alam namin ang tungkol sa investigasyon." Patuloy niya, bawat salita ay sinusukat, programmed. Tungkol sa mga file, ang mga kontak sa SEC. Ang mga hininga ay umalingaw-ngaw sa pulutong. Eksakto tulad ng inaasahan ko. Gusto ni Victoria ng mga saksi sa aking inaakalang pagtataksil, na lumilikha ng isang naratibo bago mabigo ang federal na kaso. Ang hindi ko lubusang inaasahan ay kung ano ang sumunod. Ang braso ni James ay gumalaw ng may nakakagulat na bilis. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa teres na parang putok ng baril na sinusundan ng ganap na katahimikan. Ang impact ay nagtulak sa akin sa gilid patungo sa marmol na mesa. Tinikman ko ang tanso habang nabiyak ang aking mga labi. Ang malamig na sahig ay dumampi sa aking pisngi habang nakahiga ako doon. Naramdaman ang pamumula sa aking mukha. Sa loob ng 3 tibok ng puso, walang gumalaw. Ang mga elite ng Boston ay nanatiling nagyelo na saksihan ang isang pagkabali sa perpektong fasad ng Harrington. Pagkatapos, habang gumalaw si Victoria upang magsalita, upang ipagpatuloy ito sa isa pang naratibo, mahirap si James, itinulak sa gilid ng kanyang taksil na asawa. May nangyaring hindi inaasahan. Tumawa ako. Nagsimula ito ng maliit. Isang bula ng tunog na lumabas sa aking duguan na labi. Pagkatapos ay lumaki ito, umalingaw-ngaw sa natulalang pulutong. Itinulak ko ang aking sarili, ang Crimson Dior ay nabahiran ng dugo. At nagpatuloy sa pagtawa, malinaw, tunay na pagtawa na bumutas sa gawa-gawang atmosfera na parang isang talim. "Perpektong timing, Victoria," sabi ko. Ang aking tinig ay naririnig sa tahimik na teras. Bawat smartphone ay nakataas pa rin, nagre-record. Hindi mo ito masusulat ng mas mahusay kung susubukan mo. Ang pagkalito ay nagdilim sa kanyang perpektong maayos na mga tampok. Hindi ito bahagi ng kanyang senaryo. "James," ang sabi niya, "tulungan mo ang iyong asawa." Malinaw na hindi siya maganda. Ngunit si James ay nanatiling walang galaw. Ang pagkasindak ay sumilay sa kanyang mga mata habang ang programming ay nabasag. Tinitigan niya ang kanyang kamay na parang sa ibang tao. "Ano ang nagawa ko?" Bulong niya. Ang walang lamang tingin ay humupa. "Elise," tumayo ako ng walang tulong, pinupunasan ang aking nabiyak na labi gamit ang isang puting napkin. Ang maliwanag na dugo ay bumulwak dito na parang Japanese watercolor. "Dapat mong tingnan ang iyong mga telepono." Address ko sa pulutong ng mahinahon. Nasaksihan at naitala ninyong lahat ang isang perpektong demonstrasyon ng Harrington Conditioning Program, ang parehong programa na nakadokumento sa mga file na aking tinipon sa loob ng maraming taon. Lumingon ako upang harapin si Victoria ng direkta, tinikman ng sandali. Ang kanyang composure ay nagsimulang mabasag. 5 taon, Victoria, sabi ko. Iyon ang kinakailangan para kay James upang ma-access ang trust ng kanyang lolo. Isang matatag na kasal sa loob ng 5 taon. Ngumiti ako, tumitikim ng dugo. Ngunit ang pananakit sa harap ng mga saksi ay komplikado ang mga paglilitis sa diborsyo, hindi ba? Ang pag-unawa ay sumilay sa kanyang mga mata na sinusundan ng isang bagay na hindi ko pa nakikita doon, takot. Ginawa mo ito ng sadya, mahina niyang sabi. Ginulo mo kami.
Hindi ko kailangan, sagot ko. Nagko-condition ka na kay James sa loob ng maraming taon. Ang kailangan ko lang ay maghintay at magdokumento. Itinuro ko ang madla ng mga nabigla na mukha at nakataas na telepono. At ngayon, lahat din, ang mga piraso ng puzzle na aking binuo sa loob ng maraming taon, ang financial fraud, ang psychological manipulation, ang maingat na naka-orchestrate na control ni James, ay nabigyan na ng bisa ng kanilang sariling mga aksyon sa harap ng mismong istruktura ng kapangyarihan na kanilang nilinang. Ang aking telepono ay nagpapadala ng mga kagiliw-giliw na mga pakete ng data sa ilang mga ahensya ngayon. Patuloy ko ng conversational, kasama ang ebidensya kung paano tinulungan ni Thomas Whitley dito na i-condition si James upang tumugon sa mga tiyak na trigger. Tumango ako sa therapist na naging napakaputla. Ang pisikal na tugon na programming ay partikular na epektibo, hindi ba doktor? Ang unang kampanilya ng isang news alert ay nagmula sa telepono ng isang tao, pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang aking deadman switch ay na-activate sa sandaling ang GPS sa aking telepono ay nagrehistro ng isang impact na naayon sa pisikal na pananakit na nagpapadala ng aking kumpletong package ng ebidensya sa mga awtoridad at piling media outlets. Ang imperyo ni Victoria ay hindi lamang nababasag, ito ay naglalagablab sa totoong oras, sa harap ng mismong lipunan na kanyang pinamanipula sa loob ng mga dekada. At habang nakatayo ako doon, dugo sa aking mga labi at tagumpay sa aking puso, alam kong walang babalikan. Hindi mo maasahan, nagsimula si Victoria, ngunit natigilan ng mag-buzz ang kanyang telepono na may parehong news alert na ngayon ay dumadaloy sa pulutong. Si James ay nanatiling paralisado, nakatitig sa kanyang kamay na parang sa ibang tao. Ang kanyang programming ay nasisira, mga bitak na lumilitaw sa fasad na itinayo sa paligid ng kanyang tunay na sarili. Elise, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung bakit. Ang kanyang tinig ay nabasag, tunay na emosyon na lumalabas sa conditioning. Alam ko, hindi mo sinasadya, sabi ko ng mahinahon. Tinutugunan siya ng direkta sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Iyon mismo ang punto ko. Lumingon ako upang harapin ang natulalang madla, ang mga makapangyarihang tao na naging kalasag at espada ng mga Harrington sa loob ng mga dekada. Ang dugo sa aking labi ay nagbigay sa akin ng kakaibang awtoridad, ang kapangyarihan ng hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Para sa mga sumusuri sa inyong mga telepono, kumpirma ko, oo, ang alertong iyon ay tungkol sa pamilyang Harrington. Ang nasaksihan ninyo ngayon ay ang pagtatapos ng isang 50 taong investigasyon sa isa sa mga pinakasopistikadong kriminal na negosyo sa Boston. Ang mukha ni Judge Holloway ay naging kulay abo. Si Senator Prescott ay nagsisimula ng umurong patungo sa labasan. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Sinisiguro na naiintindihan nila ang kanilang pagkakasangkot ay naidokumento rin. Ang Harrington Foundation ay naglaba ng humigit kumulang 340 milyon sa pamamagitan ng mga charitable program nito. Patuloy ko, ibinabaling ang mga pondo na nilalayon para sa mga inisyatiba sa edukasyon sa mga offshore account na kontrolado ng mga shell company sa Cayman Islands at Singapore. Ang composure ni Victoria ay kitang-kita ng nabubuwag. Account number 89477213344412. Binuksan sa ilalim ng pangalang Helen Maren, ang maiden name ng iyong ina. Ang pagiging tiyak ng mga detalye ay nagpatigil sa anumang karagdagang pagtutol sa pulutong. Ang mga telepono ay ginagamit na ngayon hindi lamang upang basahin ang mga alerto, kundi upang maghanap ng mga nagpapatibay na impormasyon. Ang ebidensya na aking tinipon sa loob ng maraming taon ay nagiging pampublikong kaalaman sa totoong oras. Si Victoria, palaging strategist, ay sumubok na bawiin ang kontrol sa naratibo. Si Elise ay nasa ilalim ng napakalaking presyon sa kanyang caseload. Nagsimula siya na may pag-aalala na tono. Nag-aalala kami tungkol sa kanyang kalusugan sa pag-iisip sa loob ng maraming buwan. O ang surveillance system na ininstall sa aming tahanan noong nakaraang taon ng renovation? Sagot ko.
O ang gamot na idinagdag sa aking evening tea sa mga gabi kung kailan ako nagtatrabaho ng huli sa ilang mga kaso. Nagkaroon ako ng mga blood test na nagdodokumento ng mga sedatives sa loob ng maraming buwan. Isang bagong bulong ang umalingaw-ngaw sa pulutong. Ang kinakalkulang gaslighting ay eksaktong kung ano ang naranasan ng marami sa mga makapangyarihang kababaihan na ito sa mga elite circles ng Boston. Lumingon ako kay Dr. Whitley na nanatiling paralisado sa pag-aalinlangan. May pagpipilian si Dr. Whitley na gawin ngayong gabi, inanunsyo ko. Ang mga ahente ng federal na nakatanggap ng aking evidence package ay partikular na interesado sa kanyang mga tala ng conditioning program. Gayunpaman, nagpatuloy ako ng may pagka-deliberate, sinisigurong nakikinig siya ng mabuti, handa akong irekomenda ang immunity kapalit ng kanyang kumpletong testimonya tungkol sa mga pamamaraan na ginamit at kung sino ang nag-utos nito. Nanlaki ang mga mata ni Whitley sa lifeline na inihahagis. Ang parehong naaangkop sa sinuman sa silid na ito. Patuloy ko, tinutugunan ng pulutong. Ang mga kusang magbabahagi ng impormasyon ay titingnan ng ibang-iba kaysa sa mga maghihintay ng subwena. Ang strategic fracturing ng alyansa ng Harrington ay nangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Kaagad, ang maliliit na grupo ay nabuo, ang mga bulong na usapan ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng mga alyansa na parang mga tectonic plate. Tumingala si James sa akin, ang kanyang mga mata ay mas malinaw kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming buwan. Ang programming ay pansamantalang nagambala ng pagkabigla. Gaano katagal mo na alam? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. 3 taon, sagot ko ng mahinahon. Sa una, napansin ko ang maliliit na hindi pagtutugma sa iyong pag-uugali pagkatapos ng mga pagpupulong ng pamilya. Pagkatapos ay naging mas madalas ang mga walang lamang episode. Ang huling piraso ay ang paghahanap sa pangalan ni Whitley sa mga payment record na yon. Hindi ko kailanman nais na saktan ka, bulong niya. Tunay na paghihirap na lumalabas sa conditioning. Alam ko, sabi ko, at ibig kong sabihin. Iyon ang dahilan kung bakit ako gumugol ng 30 taon sa pagbuo ng kasong ito sa halip na basta na lang umalis. Hindi ikaw ang tanging biktima, James. Si Victoria, nakikita ang kanyang kontrol na tuluyang nawawala, ay gumawa ng isang huling desperadong pagtatangka. Ito ay walang kabuluhan, James. Sabihin mo sa kanila. Ngunit si James ay nakatitig sa dugo sa aking labi, isang kakilakilabot na pagkilala, ang sumilay habang ang mga alaala ay nagsisimulang mababasag sa conditioning. Ginawa mo ito sa akin. Ako, sabi niya sa kanyang ina, ang kanyang tinig ay lumalakas. Lahat ng mga sesyon na iyon kay Dr. Whitley noong bata pa ako, ang mga espesyal na programa sa edukasyon bawat tag-init. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa mo ako? Hindi niya natapos ang pangungusap, ang pagkasindak ay bumalot sa kanyang mga tampok. Ang elevator doors ay bumukas, nagpapakita ng 2 lalaki na nakasuot ng suit na sinuri ang eksena na may profesional na detachment. Perpektong timing, napansin ko, na kinikilala ang aking mga contact mula sa FBI. Mga Ginoo, sa tingin ko ay ilang tao dito ang sabik na magbigay ng pahayag. Ang ebidensya na aking tinipon ay hindi na lamang mga file sa secured server. Ito ay nagbubukas sa isang drama ng tao sa buong rooftop terrace habang ang mga dekada ng manipulasyon, pandaraya at kontrol ay nagsisimulang mabuwag, sinulid sa pamamagitan ng sinulid. At sa gitna ay nakatayo si Victoria, ang kanyang imperyo ay bumagsak, ang kanyang maskara ng pagiging perpekto ay sa wakas ay hindi na mababawi. Ang mga ahente ng FBI ay gumalaw ng may kasanayang kahusayan, sinisigurado ang mga labasan habang nagpapakilala sa dumaraming nagagalit na pulutong. Isa sa kanila, si Agent Rivera, na aking pinapakain ng impormasyon sa loob ng maraming buwan, ay nagbigay sa akin ng halos hindi napapansin na tango habang papalapit siya kay Victoria. Mrs. Harrington, mayroon kaming warrant upang kunin ang lahat ng electronic device at dokumento na nasa inyong pag-aari, sabi niya. Ang kanyang tono ay profesional na neutral habang ipinapakita niya ang mga papeles. Nanginginig ang kamay ni Victoria habang tinatanggap niya ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa nito na may desperadong intensity ng isang taong naghahanap ng paraan ng pagtakas.
Wala namang nakita, lumingon siya kay William na nagsisimula ng umurong palayo sa kanya. Ang legal fixer ng pamilya ay nagkalkula na ng kanyang sariling exit strategy. Ito ay walang kabuluhan, iginiit niya, ngunit ang kanyang tinig ay nawalan ng kanyang mapag-utos na gilid. Alam mo ba kung sino ako? Sino tayo? Ito mismo ang dahilan kung bakit kami narito, Mrs. Harrington, sagot ni Agent Rivera. Sa paligid namin, ang eleganteng pagdiriwang ng kaarawan ay nabago sa isang eksena ng halos hindi napigilang kaguluhan. Ang mga server ay nanatiling nagyelo, mga bote ng champagne ay nasa kamay pa rin habang ang Boston Elite ay nagsisimulang mag-strategic retreat. Si Judge Holloway ay mabilis nang nagsasalita sa kanyang telepono. Ang asawa ni Senator Prescott ay humihila sa kanyang manggas na naglalayo sa kanila mula sa nucleus ng Harrington. Patuloy na nagbubuzz ang mga telepono na may dumaraming pagkaapurahan. Nakakita ako ng mga sulyap ng mga headline na kumikislap sa mga screen. Breaking, Harrington family under federal investigation. Boston's elite philanthropic family accused of massive fraud. Psychological manipulation allegations rock Harrington empire. Ang Boston Globe ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko na naipublish na ang unang alon ng mga revelasyon mula sa aking evidence package. Ang social media ay sasabog sa loob ng ilang minuto. Ang maingat na binuo na misteryo ng Harrington ay nabubuwag sa totoong oras. Si Victoria ay gumawa ng isang huling desperadong pagtatangka upang mapanatili ang kontrol. Ito ay lahat ng isang kakilakilabot na hindi pagkakaunawaan, sabi niya. Ang kanyang perpektong modulated na tinig ay bahagyang nabasag. Isang pagtatalo sa pamilya na trahedyang maling paglalarawan. Sigurado akong makakaasa tayo sa ating mga kaibigan, sabi ni Victoria. Ang police commissioner, na ilang sandali lamang ang nakalipas ay tumatawa sa kanyang mga biro, ay pinutol siya ng isang mahigpit na ngiti. Sa tingin ko ay pinakamainam na magsalita tayo bukas sa pamamagitan ng abogado. Ang pag-abandona ay nagsisimula na. Tulad ng mga daga mula sa isang lumulubog na barko, ang mga makapangyarihang figura na nagprotekta sa mga Harrington sa loob ng mga dekada ay mabilis na nagkalkula ng kanilang sariling exposure. Malapit doon, si James ay bumagsak sa isang upuan, ang kanyang paghinga ay magaspang. Ang mga psikolohikal na pader na itinayo sa paligid ng kanyang tunay na sarili ay bumabagsak, na nagiiwan sa kanya na nakalantad sa isang baha ng mga umuusbong na alaala at pagkaunawa. Ang mga tag-init sa lake house, bulong niya, ang kanyang mga mata ay walang focus. Ang mga espesyal na aralin kay Dr. Whitley. Ang mga sakit ng ulo kapag nagtanong ako ng mga desisyon ng pamilya. Nilapitan ko siya ng maingat, hindi sigurado kung gaano siya katatag sa transitional state na ito. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng kirot ng kanyang sampal na sariwa pa sa aking mukha, nakaramdam ako ng komplikadong halo ng pagiging vindicated at pag-aalala. Siya ay parehong aking tormentor at kapwa-biktima. James, sabi ko ng mahinahon, lumuhod sa tabi niya habang pinapanatili ang ligtas na distansya. Ang conditioning ay nasisira. Ito ay magiging nakakagambala. Ang kanyang mga mata ay natagpuan ng sa akin, mas malinaw kaysa sa nakita ko sa loob ng maraming taon. Nasaktan kita, bulong niya. Ang pagkasindak ay bumalot sa kanyang mukha habang inaabot niya ang aking nabiyak na labi. Huminto bago ito mahawakan. Hindi ko sana, ngunit nagawa ko. Naaalala kong sinabi nila na nakaprogram ka upang tumugon sa mga tiyak na trigger, ipinaliwanag ko, ang aking tinig ay matatag. Ang pabulong na utos ni Victoria ay nag-activate ng isang tugon na hindi talaga sa iyo. Sa kabilang dako ng silid, si Thomas Whitley ay malalim na sa usapan kasama ang pangalawang ahente ng FBI. Ang kanyang clinical detachment ay napalitan ng kinakabahang self-preservation. Nakakita ako ng mga parirala tulad ng sumusunod sa mga tagubilin at hindi ko alam ang buong lawak. Gaano karami ang naaalala mo tungkol sa conditioning? Tanong ko kay James. Mga fragment, sabi niya, pinipindot ang kanyang mga palad sa kanyang mga templo. Mga sesyon sa study sa lake house, mga salitang inuulit habang ako ay nasa ilalim ng gamot, mga parusa kapag tumatanggi ako.
Ang kanyang tinig ay nabasag. Ginagawa nila ito sa akin mula noong ako ay 12 taong gulang. Aking sariling pamilya. Aking sariling ina. Ang pagkaunawa ay tila pisikal na nagpapahirap sa kanya. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot na parang sugatan. Narito ang tunay na James. Lumalabas mula sa ilalim ng mga layer ng programming. Mahina, natatakot, tunay. Ang aking kahinaan ay ang pagnanais ng sarili kong buhay. Sabi niya, bawat salita ay nagpapatibay sa kanya. Nais kong mag-aral ng literatura sa halip na pananalapi. Nais kong magpakasal para sa pag-ibig, sa halip na strategic advantage. Ang kanyang mga mata ay natagpuan ang sa akin. Ang alinman ba doon ay totoo sa pagitan natin o isa lamang akong script na sinusunod? Ang tanong ay bumutas sa akin. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng aking makatarungang galit, hindi ko nagawang pilipitin ang kutsilyo. Ang simula ay totoo, sagot ko ng tapat, bago nila pinatindi ang conditioning. Iyon ang dahilan kung bakit ako nanatili. Nakakita ako ng mga sulyap ng kung sino ka talaga. Sapat na upang malaman na ikaw ay kasing biktima ng sinuman na kanilang sinaktan. Sa labas, ang mga ilaw ng pulisya ay nagpapaliwanag na ngayon sa gabi, sumasalamin sa mga tubig ng harbor. Higit pang mga ahente ng federal ang dumarating kasama ang mga evidence response team. Ang pagbagsak ng imperyo ng Harrington ay bumibilis ng minuto. Si Victoria ay binibigyan na ng formal na kanyang mga karapatan, ang kanyang postura ay maningning pa rin sa kabila ng lahat ng bumabagsak sa paligid niya. Si William ay nagkalkula na ng kanyang sariling exit. Si Thomas Whitley ay nakaupo ng mag-isa, nagsusulat ng isang detalyadong pahayag. Paminsan-minsan ay sumusulyap kay James na may posibleng pagsisisi. Nakatayo ako sa isang crossroads. Ang aking paghihiganti ay kumpleto. Ang ebidensya na aking tinipon ay titiyak ng katarungan para sa mga financial crimes, ang manipulasyon, ang psychological abuse. Maaari akong umalis ngayon, iwan si James upang hanapin ang kanyang sariling landas sa pagkawasak. Ngunit habang pinapanood ko siya na nahihirapan sa pagproseso ng mga dekada ng psikolohikal na manipulasyon, nakilala ko ang isang bagay ng aking sarili sa kanyang oryentasyon. Gumugol ako ng 5 taon na namumuhay ng dobleng buhay. Pinapanatili ang isang perpektong fahad habang hinahabol ang mga lihim na layunin. Pareho kaming nabago ng nakakalason na impluwensya ng mga Harrington. Matutulungan kita na maunawaan kung ano ang ginawa nila sa iyo, inalok ko, na nagulat sa aking sarili. Naidokumento ko ang mga pamamaraan, ang mga trigger. Maaari itong makatulong sa iyong pagbawi. Tumingala si James, ang kahinaan at pag-asa ay nagbabago sa kahihiyan sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos ng nagawa ko sa iyo, bakit mo ako tutulungan? Hinawakan ko ang aking nabiyak na labi, naramdaman ang kirot. Dahil, hindi tulad ng iyong pamilya, maaari kong makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga puppet at ng puppeteer. Sa paligid namin, ang imperyo ng Harrington ay patuloy ang kanyang nakakatuwang pagbagsak. Mga taon ng manipulasyon at kasinungalingan na nalantad sa mabagsik na liwanag ng katarungan. At sa kaguluhang iyon, ginawa ko ang aking pagpili. 6 na buwan pagkatapos ng aking pagdiriwang ng kaarawan na naging pagbubunyag, nakaupo ako sa Federal Courthouse, pinapanood si Victoria Harrington na pumasok na nakaposas. Nawala ang mga designer na damit at perpektong makeup, napalitan ng prison-issued jumpsuit at ang kapangyarihan na nagmumula sa pagkakakulong. Gayunpaman, itinaas pa rin niya ang kanyang ulo, tumatangging kilalanin ang mga manonood na nagmamasid sa pagbagsak ng matriarch. Ang courtroom ay puno ng mga mamamahayag, dating mga kasosyo sa negosyo at higit sa lahat, ang iba pang mga naging biktima ng pamilyang Harrington sa loob ng mga dekada. Ang bawat isa ay may sariling kwento ng manipulasyon, panggigipit o pagkasira sa pananalapi. Lahat ay tumayo, tawag ng Bailey, habang pumasok si Judge Matsuda, hindi si Judge Holloway na agad na nag-recuse matapos ang aking birthday revelation. At ngayon ay iniimbestigahan para sa kanyang papel sa ilang kaduda-dudang mga resulta ng korte ng Harrington.
Ang mga paglilitis ay gumalaw ng may hindi mapipigilang ritmo ng katarungan na sa wakas ay napalaya. Ang prosekusyon ay nagpakita ng ebidensya na maingat na inayos mula sa aking mga file at napakalaking pinalawak sa pagsunod sa federal na investigasyon. Mga tala ng bangko, testimonya ng mga saksi, mga psychological evaluation, ang katotohanan ay nalantad sa ilalim ng malupit na fluorescent lights ng courtroom. Ang legal na koponan ni Victoria ay gumuho sa mga nakaraang buwan. Si William Harrington ay halos agad na naging state's evidence, inuuna ang self-preservation kaysa sa loyalty ng pamilya. Ang mga kilalang depensang abogado na unang nakuha ay nag-withdraw isa-isa habang naging malinaw ang lalim ng ebidensya. Ngayon siya ay nakaupo sa tabi ng isang court-appointed defender na tila nalulula sa pagiging komplikado ng kaso. Sa isang recess, nilapitan ako ni Mara Chin, isa sa mga forensic accountant na naatasang sa kaso, sa hallway. Na-trace na namin ang mahigit $480 million sa mga maling nagamit na pondo, sabi niya ng mahinahon. Ang iyong paunang mga pagtatantya ay konserbatibo. Tumango ako, hindi nagulat. Paano ang trust? Iyon ang interesante, sabi ni Mara. Ang orihinal na dokumento ng trust ng lolo ay naglalaman ng mga ethical operation clause na tinago ng pamilya. Isinasaalang-alang ng korte na gamitin ang mga orihinal na probisyon upang ibalik ang mga asset patungo sa restitusyon. Ang pag-unlad na ito ay nagpatibay sa aking pinakamalalim na pag-asa na ang katarungan ay hindi lamang nangangahulugan ng parusa para sa mga nagkasala, kundi pagpapanumbalik para sa mga napinsala. Ang yaman ng Harrington na binuo sa pamamagitan ng mga henerasyon ng manipulasyon at pandaraya ay gagamitin upang pagalingin ang pinsalang kanilang idinulot. Sa labas ng mga hakbang ng korte, bawat hapon nakikipagkita ako sa mga dating empleyado, mga kasosyo sa negosyo at maging sa mga miyembro ng pamilya na itinulak palayo nang tanungin nila ang mga pamamaraan ni Victoria. Bawat isa ay nagbahagi ng mga piraso ng puzzle na hindi ko alam, na nagpapalawak sa pattern ng pang-aabuso at kontrol pabalik mga dekada bago ang aking pakikipag-ugnayan sa pamilya. Si Angela Harrington, ang pinsan ni James na naalis sa mana sa edad na 19 dahil sa pagtanggi sa gabay sa karera ni Victoria, ay naging isang partikular na mahalagang kaalyado. Ang kanyang mga pananaw sa dynamics ng pamilya ay nakatulong sa mga prosecutor na maunawaan ang sistematikong kalikasan ng psikolohikal na manipulasyon. Ginawa nila iyon sa ating lahat sa iba't ibang paraan, paliwanag niya sa isa sa aming mga strategy session. Ngunit si James ang nakaranas ng pinakamalala. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, nakita siya ni Victoria bilang susi sa lahat. Ang testimonya ni Thomas Whitley ay naging mapaminsala sa depensa ni Victoria. Bilang kapalit ng immunity, nagbigay siya ng detalyadong mga tala ng mga pamamaraan ng conditioning na ginamit, ang mga tiyak na trigger na na-install at ang mga tahasang tagubilin ni Victoria patungkol sa pag-unlad ni James. Ang clinical precision ng kanyang mga tala ay walang puwang para sa pagdududa tungkol sa sinadyang kalikasan ng psikolohikal na pag-abuso. Si James mismo ay wala sa mga paglilitis, tumatanggap ng paggamot sa isang espesyal na pasilidad na nakatuon sa deprogramming at pagbawi mula sa psikolohikal na manipulasyon. Ang kanyang sariling legal na katayuan ay nanatiling komplikado, parehong nagkasala at biktima. Ang sampal na naging catalyst para sa pagbagsak ng Harrington ay isinasaalang-alang sa liwanag ng nakadokumentong conditioning. Binisita ko siya isang beses sa isang buwan, pinapanatili ang mga propesyonal na hangganan habang nagbibigay ng impormasyon na nakatulong sa kanyang pagbawi. Ang lalaking lumalabas mula sa ilalim ng mga layer ng programming ay mapag-isip, hindi sigurado, at nakikipagbuno sa malaking pagkakasala para sa mga aksyon na ginawa sa ilalim ng impluwensya ng kanyang ina. Hindi ko alam kung sino ako kung wala ang kanilang mga direktiba. Pag-amin niya sa isa sa mga pagbisita, nakaupo sa hardin ng pasilidad. Ang mga unang palatandaan ng tagsibol ay lumalabas sa paligid namin. Iyon ay pag-unlad na, sabi ko. Ang tunay na sarili ay nagtatanong. Ang programmed self ay sumusunod sa mga tagubilin. Nakapagbigay siya ng maliit na ngiti,
tunay, hindi ang pinaghandaang ekspresyon na nakasanayan ko noong aming kasal. Hindi ka na kailanman tumigil sa pagtatanong, hindi ba? Hindi ang aking kalikasan, sagot ko. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi gumana ang conditioning sa akin. Ang hindi na pagsasalita sa pagitan namin ay ang hinaharap ng aming relasyon. Ang kasal ay itinayo sa mga maling batayan, minanipula mula sa simula ng mga panlilinlang ni Victoria. Gayunpaman, may tunay na umiiral sandali bago ang mas malalim na programming. Kung iyon ba ay kailanman mababawi o kung ito man ay dapat ay nanatiling bukas na tanong. Hindi pa kami pareho handa na sagutin. Ang sarili kong buhay ay ganap na nabago. Nagbitiw ako sa Caldwell at Pierce, hindi makabalik sa pagtatanggol sa mga korporasyon pagkatapos makita kung paano maaaring masira ng kapangyarihan kahit ang pinakaprestihiyosong institusyon. Sa halip, nagtatag ako ng Cognitive Liberty Legal Foundation na nakatuon sa mga kaso na kinasasangkutan ng psikolohikal na manipulasyon, coercive control, at financial exploitation. Ang aming mga unang kliyente ay mga dating empleyado ng Harrington na napailalim sa NDAs at coercive contracts. Sa loob ng 3 buwan, lumawak kami upang kumatawan sa mga biktima ng iba pang makapangyarihang pamilya at korporasyon na gumagamit ng mga katulad na taktika ng psikolohikal na kontrol. Talagang lumikha ka ng isang bagong practice area, puna ng aking dating mentor noong nagkita kami para sa kape. Psychological freedom bilang isang legal na karapatan. Ang trabaho ng pundasyon ay sa madaling panahon ay lumampas sa legal na representasyon. Bumuo kami ng mga educational program para sa mga pulis, mga hukom, at mga therapist upang makilala ang mga palatandaan ng psikolohikal na manipulasyon. Nakipagsosyo ako sa mga cognitive liberty advocates upang itulak ang mga pagbabago sa batas na nagpapatibay sa mga proteksyon laban sa coercive control. Sa araw na si Victoria Harrington ay nahatulan ng 28 taon sa federal prison para sa pandaraya, racketeering at conspiracy, nakaupo ako sa likod ng courtroom sa halip na sa harap. Ang kanyang imperyo ay bumagsak, ang katarungan ay naibigay. Ang aking focus ay lumipat na sa susunod na kaso, sa susunod na biktima na nangangailangan ng advokasya. Habang ang courtroom ay naubos, si James ay lumapit sa akin, ang kanyang unang paglitaw sa mga paglilitis. Mukha siyang iba, payat, nakasuot ng casual na damit sa halip na bespoke suits, at mga mata na may parehong kalungkutan at kalinawan. Naaprubahan ng mga trustee ang plano ng restitusyon, sabi niya ng walang preamble. Lahat ng kanilang nasaktan ay makakatanggap ng kabayaran, kasama ka. Hindi ko ginawa ito para sa pera, sagot ko. Alam ko, nag-atubili siya. Iyon ang dahilan kung bakit ko sila hiniling na idirekta ang aking personal na bahagi sa iyong pundasyon. Mukhang akma na ang nilayon nilang kontrolin ako ay dapat gamitin upang palayain ang iba. Ang kilos na iyon ay kumakatawan sa isang bagay na malalim. Isang kilos ng autonomous na pagpili, marahil ang unang tunay na independenteng desisyon na ginawa niya sa loob ng mga dekada. Salamat, sabi ko ng simple. Nakatayo kami doon sandali. 2 tao na panghabang buhay na nabago ng parehong nakakalaso na impluwensya, na ngayon ay nakakahanap ng kanilang magkahiwalay na landas patungo sa pagtubos. Ang iyong pundasyon ay gumagana. Sinimulan niya. Pagkatapos ay natigilan. Gusto kong tumulong kapag mas malayo na ako sa recovery. Maaaring makatulong ang aking karanasan sa iba. Ang kasaysayan, ako ay bumubuo ng isang bagay na si Victoria Harrington sa lahat ng kanyang yaman at impluwensya ay hindi kailanman nagtataglay. Isang pamana ng pagpapalaya sa halip na kontrol, marahil iyon ang pinakaperpektong anyo ng katarungan.